unang-una namin ginawa, tinanggal namin yung idea na pag tattoo artist ka, addict ka, manginginom ka, rapist, parang galing ka kami langguan, ganyan. Dahil babayaran namin yung sa DOH, babayaran namin sa sa mga dapat ba? Kita rin nagkamali ito. Sino yun? Dito ba yun? Bakit? Si Chef yan. Si Chef yan. Boris. Diba? Kasi ano yun dalawang klase din sa Pilipinas, dalawang klase yung shop. Meron yung in-house, tsaka meron talaga yung nasa commercial. In-house na yung... Nasa bahay lang sa shop niya. Yun ang literal ng in-house. In-house yun, nasa bahay lang. Isip mo kasi in-house, diba? Kunyari pag korporasyon, tapos ina-outsource yung isa. Pag nasa loob ka mismo ng kumpanya, in-house. Hindi. Ay, ito literal na Literal na in-house lang, sa bahay lang shop mo. In the house pala yan. Natutuan ka na ba? Ayun na nga. Yan. Nakakatuan ka na ba? Ayun na nga. So, ayun na nga. Ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na to is, di ba, nag-drawing ka. Tapos gusto mo, nung nakaraan kasi pinag-usapan natin, di ba, pag ito yung magpapatato, ano yung mga kailangan mong malaman? Ano yung mga dapat mong intindihin? Yes. Syempre, kailangan mong kabilang side din. Siyempre, oo. So, pag-uusapan natin ngayon kung mahilig ka magtato o kaya gusto mo. Mahilig ka mag-drawing. Mahilig ka mag-drawing. Yan. Tapos, nakita mo yung tropa mo, nagtatato. Na-engganyo ka maging tattoo artist din, no? Nainggit ka kasi dami daw niya chicks. Chabis lang daw yun, chicks. Actually, marami kong kaibigan na nag-start sila tattoo collector lang. Okay. So, tattoo collector lang sila. Kaibigan na rin nagtatato. Tapos, bandang huli, tumasali na rin sila sa competition. Ayun nga, di ba? Kung kunwari, marunong ka mag-drawing, okay, mahilig ka sa tattoo. Gusto mo ngayong maging tattoo artist. Paano? Paano? Ang tanong doon, paano? Asa na mag-start? Kasi baka mamaya, akala ng iba, sabi, hindi, marunong naman ako mag-tattoo. Kaya ako naman bumili ng machine. Hindi, pero ako ng tattoo shop na, okay na yan. Yan. So, pag-uusapan natin, ano nga ba? Hindi ito yung, yung pinakatamang paraan, pero ito yung, kumbaga, yung recommended guide to. Yan, guide lang naman. Hindi naman namin sinasabi na sundin nyo. Pero tama kami. Kailangan yun. Kumbaga ito yung recommended. So, depende sa sitwasyon mo. At bakit, dito nyo malalaman at bakit kailangan yung gawin. Bakit nyo kailangan siyang gawin? Ano ba may dutulot nito sa akin? Ano bang advantage nito as a tattoo artist? Tsaka datayo lang, kukuha lang naman ako ng renta lang ako ng pwesto, tapos magtatato na ako sa loob. Kahit nga doon sa bahay lang. Oo. May bakabing room gano'n, magtayo ka ng set up mo ng bed, ng tattoo. Malaki yung garahe ni Mom and Dad. Pwede yun. Madali lang yun. Pero yung deeper aspect as a tattoo artist, na gusto magkaroon ng sariling tattoo studio, dito, ito yung guide nyo. Mag-start yan sa Documents. legal Documentation. document. Alam mo dati, nakwento mo sa akin nun yung, kasi hindi alam nung iba, yung tattoo artists dumadaan sa certification. DOH. Paano ba yun? As a professional artist, kasi kailangan dadaan ka sa mga seminars para maintindihan mo kung paano tumatakbo yung isang tattoo shop. Studio. O paano gumagalaw ang sa tattoo artist, paano siya dapat mag-react sa environment. Kasi syempre, unang-una namin ginawa, tinanggal namin yung idea na pag tattoo artist ka, addict ka, manginginom ka, rapist, parang galing ka kami langguan, ganyan. Hindi naman po namin sinasabi na mali yun, pero Hindi, actually mali yun, kaya tinanggal namin tatanggalin mo yung image. yung image na gano'n. Kasi syempre, as a professional tattoo artist, kaya nga professional ka eh. Diba? Meron kang guide or meron kang dapat sinusundan para maging professional artist na. Kumbaga meron kang structure na Yes. So, isa dun sa mga una,
parte na, syempre bago ka magtayo, di ba? Pag-isipan mo muna, maganda, lista mo to. Di ba? Isa-isa. So una, meron kang mga dokumento na kailangan ayusin. So, kunyari, isa yung kanina yung kunyari DOH certification, sanitary inspection, kasama na rin yata sa kahit anong business naman. Business permit, ano ba tawag nito? Yung DOH, ano yun, makukuha mo siya sa mga tattoo seminars. Pwede na. Hindi mo na kailangang sadyain sa... Hindi, yung DOH certificate kasi, nakukuha yun. Pag naka-attend ka ng bloodborne, ng marami kasi yun, marami. Bloodborne diseases. Oo, yung mga Seminar. ganun. Oo, tapos Okay. yung sanitation, Mm-hmm. kung paano ka mag-set up ng sa mga seminar, tinuturo kasi yun, yung proper setup. Mm-hmm. One time, sige, mag-aalat tayo ng isang episode or isang maliit na lang, Tungkol sa paano mag-set up. paano yung proper setup. Okay. Kasi doon pa lang makikita mo na professional yung artist. Mm-hmm. Lalo na yung mga client na, siyempre, yung maselan. So, katulad ng kahit na anong negosyo, diba, kailangan mong kumuha na, yung mga normal na requisitos, may business permit ka, may license to operate, Yeah. may tax, whatever, and all. BIR. BIR. Minsan, ano yun nane-neglect. Madalas ako nung una, Kasi kaliwaan ng bagay. wala kang, ang mindset ko nun wala naman akong merchandise. Totoo naman, talent naman yung binibenta ko. Or skill yung binibenta ko. So, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Wala akong idea. Diba? Para makakuha ka ng BIR. Pero important yun kasi since functioning na negosyo ka at meron kang binibenta which is services, kailangan at binabayaran ka nila, kailangan mag-remit ka rin ng tax mo. So, kailangan yun, pupunta ka sa BIR, tapos magkakaroon ka ng resibo. Mas maganda may resibo Tapos yung iba pang mga licenses, ando naman lahat yun, tutulungan ka naman ng munisipyo. So doon ka muna, unang pumunta, magtanong ka, ano nga ba, paano ba magtayo ng business? Tapos tatanong sa'yo, anong business ba? Tapos ayaw, bibigay sa'yo yung listahan. Pero kasi sa pagkuha ng business permit, ang unang-unang requirement siya, kailangan may picture ka nung shop mo. So kailangan nakatayo na. Nakatayo na, meron ka ng tarpaulin or signage bago ako kumuha ng kasi requirements yun sa munisipyo. Okay. So ito, tanong ko lang. So kunyari, ito nga, magsisimula ka pa lang. Nasa bahay ka pa lang, nasa sala ka pa lang. So, dyan sa mga yan, since kailangan yung business permit mo, meron kang picture nung negosyo mismo or nung business location, ang una mong kailangan kunin ay maging tattoo artist muna. Kung naka-attend ka na ng mga seminar, nagawa mo na yun. Kailangan bang mag-join ng organisasyon para maka-attend ka ng seminar? Mas madali para maka-attend ka. Pero may mga organization na nag-open sila tulad doon sa art, sa Montalban. Gano'n? Tapos bukas sa lahat. Kasi meron kaming parang every 2 years, iipon kami ng mga gustong maging member namin. Tapos ginagawa namin doon, so, siyempre, ilan lang yun. Kiyari, let's say, 10 lang na sali or 7, ganyan. Siyempre, sa seminar, sayang kung yun lang. Dahil babayaran namin yun sa DOH, babayaran namin sa sa mga dapat ba? Sorry, nagkamali ito. Sino yun? Bakit? Si Chef. Boris! Gusto ko yung gano'n. Bullshit. Gusto na pag ganun siya. Yung pala to Sa tayo tapos, ano yung sinasabi ko kanina? Yung di ba yung nag-o-open kayo kung kanyari pito lang sayang yung bayad dyan sa DOH. Yeah. Tulad doon sa namin, sa Montalban, yung grupo namin doon sa Montalban, Art. Ano yung Art? Association of Rodriguez Tattooists. Okay. So, kung una, exclusive lang talaga yun para sa Montalbenyo. Sa amin lang talaga yun. Kaso, nangyari, siyempre may kaibigan kami sa Mateo. May kaibigan kami sa Manafusi. Na malapit. Na malapit. Nandun na nakapaligid lang. Oo, na malapit ka. So, inano namin, accept na namin. Tapos pag every 2 years, nag-open kami ng slot para sa mga bagong members. Kasi
para maging full-fledged ka sa amin, kailangan makumpleto mo lahat ng seminars, lahat ng mga... Generally, ano ba yung mga seminars? Normally, importante lang naman dyan yung sa Dion. Tapos sa first aid. Pag nagkakandak ng first aid yung mga bumbero. Tinuturuan kami ng mga life support. Kung paano namin i-revive yung sa taong matay. Kasi siyempre sa tattoo, pag nagtatato ka, normal may mga hingi-matay dyan. So meron kaming life support na tinatawag para pinaka maganda example namin dito yung kaibigan kong namayapa na si Paring Toti. Kasi lang niya, kakapasok niya na sa Piltag. Hindi naman siya tattoo artist. Nagpipierce. So nung after nung seminar namin, 1 buwan, 2 buwan lang ang lumipas. Nag-grocery siya. May inatake sa puso na dart. Lumabas pa nga sa magpakailat mo yung buhay niya. Dahil sinagip niya yung guard. Ano siya, ano sa kanya, buhay ng bayani. Dahil may mga nasagip siya sa ganon. Mahilig kasi mga ilang yun. Tsaka kung marunong ka. Alam niya. Hindi ka marunong, baka mapatay mo pa yun. Na-apply niya kagad yung natutunan doon. Okay. Kasi hindi lang yun basta amuin mo ng ammonia, hindi. Sasampal. Hindi pwede yun. Papoila mo. Hindi kami ganon. Okay. Kumbaga parang kami lifeguard. Hindi kasi totoo yun. Marunong kami tawag doon. May tawag din yung initial na ina-apply kapag bago dumating yung ambulansya. CPR. CPR. Hindi yung buong proseso. May tawag dun Hirapan ako. Bago naman din ka ambulansya, camera muna. Camera muna. Pero popost mo muna sa social media. Bago dumating ang ambulansya, yung mga tismosa muna, sa paligid. Tatawagin mo muna yung kapitbahay nyo. Pero hindi, seryoso. So, kailangan nyo, may mga seminar. So, syempre, kunyari, bago mo itayo yung negosyo na gusto mo, kailangan maging tattoo artist ka na. Para maging tattoo artist ka, na legit, ha? Kasi kahit sino, pwede magsabi, hindi, tattoo artist ako, nagtatattoo ako, Yung mga nagpa-practice. Para makakuha ng mga client. Okay lang yun, pero kung gusto nyo, maging yung legit. Yun ang gawing career. Tattoo artist. Yan. So, yun na, una, kung meron kayong kakilala na kasama sa org, mas madali nga naman. Kasi at least, mabibigyan ka nila ng guidance. Kung paano yun, ito kunin mo to, ito yung mga seminar, magkakaroon ng ganito si ganitong grupo, o kaya may ganitong event na magpapaseminar sila. So, gaya nga ng sabi mo, importante no, DOH. Yeah, DOH. Tsaka yung first aid. Life support. Sa life support. So, kung meron ka na nung mga ganon, ng mga documents, paperwork, nakapag-attend ka na, meron ka na ng mga certificate ng DOH, certificate ng fire, sanitary inspection, sanitary license. Ano yun, sa business permit yun. Kasama rin. Part yun ng business permit. Para magkaroon ka ng business permit, meron ka dapat, pumasa dapat yung shop mo sa fire, sa sanitation, bilamin. Hindi tayo. Parang safety ng Pumasa sa sanitation yung dating shop. Yung lumang. Oo naman. Kahit maliit lang yan, kasi Sorry. Pababa ko po. Ayun. Ako, mas mabigas pa kaya sa kanya. Ay, kinaya mo? Ang ganda ng buhok mo. Ay, bagong salon. Ay. Ayun. So, ayun na nga, di kailangan mo nun. Mga ganong Tapos, syempre, nakatin ka na ng seminar, meron ka na ng certificate. Pag-aaralan mo ngayon kung paano tatakbo yung business. So, yung business planning na stage. So, yung pangalawa, business planning. Kasi hindi lang siya basta, kunyari, parang trip mo, magtatayo ka ng sari-sari store. Sari-sari store, may business planning yun. Kahit pa paano on a small scale level. Yeah. So, kunyari, business planning. So kailangan mo ng business plan. I-outline mo kasi kung ano yung services mo na i-offer mo. Ano nga ba yung kaya mo i-offer? Magpi-pierce ka ba? May kakilala ka ba? Matulong ka ba? O baka tattoo lang. Sige, tattoo lang. Ayaw mo ba mag-tattoo ng kilay? Sasama mo ba siya doon sa ino-offer mo na services? Diba? Kasi dalawang klase din sa Pilipinas, dalawang klase yung shop. Meron yung in-house, tsaka meron talaga yung nasa commercial.
In-house na yung... Nasa bahay lang sa shop niya. Yan, literal ng in-house. Oh, in-house yun. Nasa bahay lang. Isip mo kasi in-house, di ba? Kunyari, pag korporasyon, tapos ina-outsource yung isa. Pag nasa loob ka mismo ng kumpanya, in-house. Hindi. Ay, ito literal na Literal na in-house lang sa bahay lang shop mo. In the house pala yan. Oo, dahil lang. Merong ganito kasi na shop at merong, siyempre, hindi naman lahat na nagsisimulang or gusto maging, mga artist na kaya magtayo ng sariling shop or ng malaking staff sa isang establishment. Hindi nila kaya sa nag-start sila sa ganito. Tulad ko, nag-start lang ako sa Tiangge. Tapos from Tiangge, nakaipon ako ng pang-down ng isang shop. Yung shop ko, 5 pirasong needle bar lang. Kasi nung araw, tinihinang lang. Pwede mo naman kasi Tapos yung ink ko, 5 kulay lang. Yung basic na basic, pero gumagawa ako ng violet, gumagawa ako ng magenta. Unless anak mayaman si mom and dad. Kasi kung mayaman si mom and dad, ibang usapan yun. Baka alam mo yun, set ka na. Set for life ka na. Kailangan mo nang lakarin yung mga business for good. Pero totoo yun. Hindi lahat ng artist may pera kagad, may kapital. So, kung wala, dito mo sisimula ka sa maliit. Sa maliit, pero pinaka-the best, meron ka pa rin no, sumusunod ka dito sa guidance na meron ka permit, meron ka pumasa ka doon. Bakit kailangan? Bakit malaking factor sa isang artist? Hindi natin masasabi. Isang, meron dumarating na opportunity na aalokin ka ng ibang kumpanya sa ibang bansa. Gustuhan yung gawa ko. So, meron kang opportunity umalis. Kailangan mo ng business permit. Usually, kailangan yung sa requirement sa visa. Ano yun, para masabi nila na hindi ka mag-TMT, na babalik ka pa sa Pilipinas. Kasi may negosyo kami nabantayan. Yes. So, isa yun yun. Tsaka kumbaga, credibility. Huwag ka na mahiya. Kahit saan ka naman maghago dyan, kita ka pa rin sa laro. Sana may yun. Ibo tulog yun. May bago na silang ngayon. Commercial tayo. Kasi nung nakaraan, nakikita nyo puro small glasses. Mga shot glass. Pero ito kasi, bagong produkto to ng partner natin, Dalt Seller. Ito, American. Yung sa'yo, ano ba yun? Caramel macchiato. Ano yung sabi nyo? Masyato. Macchiato. Ang sarap daw to. Pero masarap ang kape nila dito, promise. Yung sumitin nila sa screen, siya yung gumagawa. Masarap siya magtimpla ng Siya yung barista rito. Siya yung barista. Solid yun. Sa check pa yun. May boyfriend ka na ba? Wala pa yata. Wala pang boyfriend. Wala pa, no? Kasi namin, may boyfriend ka na ba? Isang single pa daw. Mukhang ayaw mo boyfriend. Bukod sa kape, masarap din yung pagkain dito. Promise. Oo. Pag inambutan nyo mamaya, Kararating lang yung chef. kalarating. Yung Unli Wings, masarap. Ha? Yung Unli Wings. Oo, yung Unli Wings, masarap din. Ayun naman, nakarating lang. Nagpaparinig kalat. Hindi, sinasabi lang namin sa promotion nga. Oo, dahil partner nga natin sila. Actually, solid yung mga Pero solid. Mabalik tayo na sa kanina. So, syempre, di ba, kung mayaman ka nga, may capital ka, pero kung wala, magsisimula ka. So, pinaka-tip namin dun sa dalawang part na yun sa unang part na pag-usapan kung magsisimula ka maging artist, mas maganda. Syempre, kung hindi ka pa naman makakabili ng pwesto, tatayo ka lang sa garahe, kaya sa sala ng bahay, pinayagan ka ng tatay mo na, sige, magtattoo ka dyan sa sala. Kung meron ka kakilalang artist, mas maganda. Kasi at least matatanungan mo siya for guidance. Mas maganda yung meron ka talagang mentor. may mentor ka magtuturo sa'yo paano magtato, paano gumawa. At the same time, matuturo niya pa sa'yo paano yung galawan ng industriya. Actually, doon ako natuto nung nag-apprentice ako. Natutunan ko lahat yon nung nag-apprentice ako. Pati yung business aspect. Saan mo nag-apprentice natin? Sa Vampire, kaya Sir Ambechi, na kumpare natin yung nasa Malawang Nawa. Doon siya nang nagturo sa akin. Yan, sila, mga nag-guide sa akin sa Recto nung araw, sila Sir Ambechi, si Sir Victor Maligaya. Yan. Dumating ka na sa time na, may capital na ako. Nakabili na ako ng gamit, meron na akong machine, meron na akong ink, meron na akong needles, lahat. Pwede ka na ngayong kumuha ng pwesto kasi ang pupulbahin mo na lang, business for me. Meron ka ng DOH, meron ka ng mga certificate na gano'n. Susunod mo kukunin, DTI. Oo. Pangalan ng shop mo. Kahit ka sa bahay ka lang. Kailangan meron ka ng pangalan. Yung mga tattoo artist na yan, magagaling yan. Ang galing gumawa ng pangalan ng shop nila yan. Sobrang unique, iba kakaiba, parang sila talaga. Ito ba, may nakita.
yung iba lang. Hindi naman lahat. Karamihan. Karamihan. Okay, karamihan. Gagaling yan. So, para i-DTI nyo agad. Diba? I-DTI nyo agad yung Bakit? Tapos, tip. Oh. Ang ilagay nyo, national. Wag yung Sa local lang. yung local. Oo. Para if ever na magtayo ka na ng shop, nakakuha ka na ng magandang pwesto, kapili ka na. Yung pangalan ng shop mo, madali na nung i-transfer. So kahit lumipat ka, since nationally yung pwede mong ililipat dun sa pwesto. Oo, Address lang ang babago. Legit, address lang ang babaguhin mo. Okay. So, pero alam niyo bakit kailangan mo ng DTI na magpa-DTI? Kasi yung bawat business seat sa Pilipinas, iba na nga ngayon yung format eh. Ewan dati kasi, nung natanong, di ba, parang kahit anong pangalan. Pero ngayon, parang may pinalalagay na sila doon na kunyari, kung photography studio ka, kunyari, pangalan mo, yan, Dark Photography Studio. May nakalagay na gano'n. Although hindi mo naman kailangan ilagay yun sa mismong signage mo, pero parang gusto mo documented, nakalagay palagi sa dulo, Photography Studio. Specification ng shop. Oo. Kung yung trabaho lalagay. Yun yung pangalan nyo. At the same time, yun yung magiging image mo na. Kasi yun yung magiging brand mo. So, pag-isipan nyo na maayos, kumakay ng DTI. Kasi pag nakuha ng iba yun, mag-iisip ka na naman ngayon. Yung nagiging problema, pag tagal-tagal. Back to the drawing board. Tapos, tulad ko, late ako nagpa-register. Kasi, dati, trip lang. Biglang naging gano'n. Parang, diba? Teka lang. Teka time. May pause. Ay, sir. Huwag mo muna si Chef. Hindi, huwag niya inaaway si sir. Mamaya, lagyan ng bubog yung pagkain. Mamaya, yung chicken wings natin. Saan tayo? Ayun, yun nga. Di ba late ka Ako tulad ko, late ako nahirapan na po. Chef. So, kunyari, di ba nakuha ka na ng DTI, pinalis, kumbaga parang pinaka-operate mo yung pangalan ng shop. Yun, DTI ka na. DTI ka na. So, pwede ka na gumawa ngayon ng signage. Kasi isa yun sa requirements para makakuha ka. Kailangan may signage. Oo. Tapos, sukatin mo yung ilang square meter, right? Kasama rin yun. Permit, yung size. Oo. Yung floor area ng shop mo. Tapos, kinukumpit nila yung kung magkano yung kailangan bayaran. Nakadepende sa size. Sa size, oo. So, kung maliit lang, kunyari, malaki yung sala nyo, doon ka lang sa garahe. So, Kaya, sakupin mo yung mga kalahati lang ng garahe. Para hindi na siya. Dol, pamabawit. Pamama na lang. Ba't lahat sila nagugulat pag pumapasok? Kasi Sige pa. Sagad mo. Wala ka yan. Okay. Thank you. Ba't kasi dito mo napili mo? Siya lang sabi. Sino ba namili mo? Hindi kasi una, di ba doon tayo nakashoot sa kabila? Tapos dito naman sa stage. Hindi pa natin ako-cover tong area na to. Meron ka ng DTI. Ay, meron ka ng permit. Business permit, tawa na. So, pwede ka naman tayo. Di ba? Pwede ka naman magsimula. Huwag niyo kakalimutan yung BIR. So, magsimula ka muna. Tapos, para malaman mo kung ano yung ilalagay mo sa BIR. Kung paano nagpo-flow. Kung ilang kliyente ka ba per week. Kasama yun, nilalagay yun. Oo, kasi magkano yung sa BIR naman, kung magkano yung pumapasok at magkano yung binibili mong product. Yung income at saka expenses mo. Oo, kinocompute nila yon at ilang porsyento yung kukunin ng BIR doon. Yes. Kaya pag meron ka na shop, pag bumibili ka ng product ko, kunyari, bibili ka ng PC, hingi ka ng resibo kasi kasama yun sa expenses mo. Kasi itatali ko lahat doon. Talagyan mo sa libro. I-deduct nila yun sa income mo. Alam nga namang tandaan mo lahat yung mga pinagastos mo. So maganda may resibo ka para alam mo kailan mo binili. Yeah. So, in short, kasama yon sa pagtatayo. Meron ka ng shop, meron ka ng business permit, may DOH license ka na, meron ka na DTI, meron ka na BIR. Maraming dokumento yan. Kaya, mas maganda, bago kayo magsimula talaga, magawa mo na siya. Kasi kung kunyari, habang tumatakbo na yung shop, tapos ginagawa mo ko, ang laking oras ang kakainin nun sa isang araw. So, mga kailang kliyente ka lang. Anyway, so pupunta ka ngayon, meron ka na, nakaset up ka na lahat. Pinayagan ka sa garahe ng tatay mo. Nakaset up ka na, meron ka ng signage, pinagawang ka niya.
Yeah. So, business planning, ano ba yung kasama sa business planning? Ano ba yung mga services na in-offer mo? Ano ba yung kaya mong i-offer, yung pasok sa talento mo tsaka sa skills mo? Yes. Diba? Ano yung servisyong kaya mo ibigay? Oo. Minsan yung iba sinaswerte. Kunyari, ikaw, nagtayo ka ng shop, may tropa kang nagtitiers. So, pwede kayo mag-tag team, diba? Pwede mo na i-offer ngayon yung services na yun. So, magkasama kayo doon. Especially ngayon, kasi mostly sa mga possible na artist, nagko-concentrate lang sila sa tattoo. Nung time namin, lahat inaaral kasi namin. Ang Bakit? tinuturo kasi sa amin, tattoo is tattoo. Mm-hmm. Ngayon, kung sasandal ka lang sa tattoo, medyo kritik ka dyan. Hindi mo mabibigay lahat ng expenses nung sa kailangan mo. Kasi ganito yan pag nag-tattoo ka, dun sa client, bakit mahal yung singil mo, bakit may presyo ka? Kasi yung expenses mo, yung service mo, computed yun. Tsaka yung TF mo pa. So, kasama yun. Kasama sa... Nagtataka sila, bakit ikaw nakakasunod ka na ganito, ba't kami nahirapan kami? Kasi kung sunod kami sa process, may proseso na dapat maningil ka na ganito kasi ang mahal ng needle, ang mahal ng ink. Bumibili kami ng ink, magandang klase. Tuwing kailan nire-renew ang business permit, business license? Yearly. Sa yearly, magbabayad ka, no? O di syempre, kasama yun sa, so yung financial projections mo nakasama sa business planning, yun. Magkano ba yung gagastusin ko? Kasi wala ka pa naman kikitain, di ba? Pagkano yung gagastusin ko? Tapos, i-dissect mo yun. Pagkano yung gagastusin ko per day? Kumbaga, mag-assume ka na araw-araw meron kang isang kliyente. Yan, na minimum. Minimum, isang kliyente. So, magkano yung babayad niya? Yan, yung minimum tattoo siya. Sige, sabihin na natin 10 sa isang araw. Hindi, masyado marami. Mga 5. 3. Di, okay na Okay, isa. So, may isang kliyente ka, patattoo Isa ka pala. sa minimum. So, minimum magkano? 3,000. Minimum. 2,500. Sa mga nag-start ngayon, may kita ko 1,000, 1,500. Wow. Sabihin na natin 1,500 to 1,200. Ay, 1,500 to 1,500 to 2,000. Okay, so 1,500 to 2,000. So, sa isang araw, meron kang isang kliyente namin bubayad ng 1,500 hanggang 2,000. Magkano yung gagastusin mo in return? Kasi, sa isang setup mo, sa isang kliyente, needed. Depende ko ito papagawa. Kung may magdalawa ka. Diba? Tapos yung ink mo and all that. So, i-estimahin mo yun, magkano yung magagastos ko, magkano yung kikitain ko. Kasi set mo pa yung kailangan mo itabi kasi by the end of the month, magbabayad ka sa tatay mo dahil pinahiram niya yung garahit sa'yo. Kanyari, may upang kang 50 pesos isang buwan. Kaya, 100. Kasama rin yun sa biyaya. Rent. Diba? Yung rent expenses. Kung may rent expense ka. Tapos, siyempre, mag-iipunan mo para pag end of the year, mag-i-rate ka ng business permit. Hindi kayo naghahanap ng pera, meron ka dudukote palagi. Hindi, nakatabi to Kaya kasama dun sa business planning is, una nga, yung services, financial projections mo, magkano kikitain mo versus dun sa expenses mo. At the same time, marketing strategy, pag-usapan natin sa lang. Pero, yung nabanggit ko kanina is, kailangan may sarili ka bank account. Magtayo ka ng sariling bank account. Kung meron ka na, gawa ka ng isa pa para lang dun sa shop mo or sa studio mo. Para lahat ng pera papasok doon, lahat ng nagagastusin, doon din manggagaling. Hindi magulo. Kaya sa'yo meron kang isang bank account, bigay sa'yo ng tatay mo, tapos may kikitain ka, maghahalo-halo sila doon. Kaya, hindi ka nag-note. Kung kalimutan mo. O di, nabawasan mo ngayon, pati yung pera ng studio o ng shop. Pangit yun. Okay, so, kung gusto mo matag na credible na professional na tattoo artist, doon pa lang, kasama sa professionalism yun. May hiwalay na pera. Iba yung gumagala, iba yung gumagana. So, yun. Tapos yung huli, sinasabi ko, marketing strategy. So, paano mo nga ba ma-market yung brand mo, yung studio mo, yung shop mo? Paano mo ginagawa yun sa'yo? Hindi. Wala. Ngayon Wala, kasi, sige lang. dati kasi wala talaga. Word of mouth lang kami. Oo. So, Mas madali dati. Ngayon kasi meron na Facebook. So, sa Facebook, nakagawa na yun sa marketing strategy nila ngayon. It's social media. So, yung iba, nagpa-vlogger. Iba, nag-ano. May nakikita nga ba yung Nagsisimula pa lang sila. Meron na. Binablam na nila yon para yung siguro nababasa ko sa style nila yung process na papanood ng tao. Parang ganun yung Tsaka maganda yun kasi meron kang online footprint. kung May pangit online na maganda na gawa ko. Parang ganun. So, dati wala So, dati Wala. chismis. Ano lang word of mouth lang. Pag may tinatuan ako,
After a week, babalik yun, may kasama na. Diba? Nagre-recommend na sila. Ganun lang yung araw eh. Pero dati, kasi nung magkakasama pa kami sa shop, ganun din naman. So, ang mangyayari, meron pa nga, pero ayoko sabihin kasi dito eh. So, kunyari, tatatuan niya ako. Pag nandun na sa akin, may usapan na kami. Ang gagawin ko, maghahanap ako ng ibang tao, para pagbalik ko sa shop, dalawa na kami magpapatato. So, yun yung ginagawa namin dati na chismis sa nanganganak. Nanganganak, kakalat ng kakalat. Yung tatlong kausap ko dati last time, magiging 6 o 4. Pinakamahina na. Pabalik sila ulit. Yeah. So, kasama yun sa business planning ha. So, again, una, kailangan pong meron kayong services. Ano ba yung rendered services mo? Ano yung bibigay mong serbisyo? Kung wala ka pa, abot tumatagal, nagkakapondo ka, pwede ka na magsimula magbenta ng mga tissue, Oo, mga ganun. mga kapitbahay, tattoo artist, ganun ginagawa nila. Pero, syempre, kung talagang tattoo artist Tatula, iba yun. kung gusto mong gumaling, mag-focus ka doon. So, meron kang services rendered, financial projections mo. Ano yung income na makukuha mo, tas expenses mo, total. Tapos, marketing strategy, paano mo ipakikilala yung brand mo. Pangatlo, again, important din, kailangan yung studio mo may sariling bank account. Ang dali lang ng bank account nyo. Punta ka ng GoTyme. O kaya Maribank, yung sa Shopee Pay. So, pwede mong ibigay sa kliyente mo o QR code. Kasi kadalasan mo ng pera ngayon, Gcash, di ba? Ang dami nilang tanong kasi sa bangko. Di ba? Ang dami nilang Saka tanong. namin pinadadala sa iyo, kapag bukod sa dalawang ID. Saan galing pera mo? Ano pakialam mo sa pera ko? Dapat po. Nag-addict na ni. Di ba? Magpapasok ako ng pera sa kanila. Magpapasok ako ng pera sa kanila. Pero Tatanungin nila saan galing ito. Diba? Shopee, delivered daw. Shopee daw. Ay, yung mga may delivery, oh. Ayun. Baka hindi nga na yung wala. Makikita nyo naman sa BTS naman. So, ayun nga. So, yun yung first 2 steps mo. So, una, yung mga dokumento. Pangalawa, yung business planning. Okay. So, syempre, meron ka na lahat ng dokumento. Malamang meron ka ng location and setup. Pero dun sa senaryo nga natin, nasa garahe ka pa lang ng tatay mo, di ba? Oo. Gusto mo na ngayon lumipat ng lugar. So, buti na lang national yung in-apply mo na, sa DTI yun, di ba? Oo, DTI. National. Kasi, lilipat ka na ngayon ng pwesto. Kaya, syempre, sa location mo, pinakamaganda talaga dyan, kahit di ko nabasahin to. Yung maganda yung traffic ng tao, maraming dumadaan, visible ka sa lahat, kitang-kita yung shop mo. Ito kung kunyari, binigyan ka na ng perang pangkapital, meron ka ng Oo, nakaipon ka na. Nakaipon ka na. Kasi magaling ka dami mong kliyente. Oo. Kumita ka ng Nagsimula ka lang ng 1 client ka din. Oo. Nagkaroon ka ng 3 client pero puro malalaki na per day. Oo. Nakakaipon ka na. Okay, may regular kang kliyente. Na- Maliliit lang yung paggawa nila. Sa pag-abot ka na sa nanay mo ng pera. Diba? So, ito na. Naipon ka na. Pag Tatayo ka na ng shop. tayo ka na ng, sa establishment. Spend, siguro spend time na bisitahin mo yung mga lugar, tumingin ka doon sa may mga available na spots. Kasi yung hanapin mo, yung high traffic na tao. Normally, nag-i-start ka sa mga mall. O kaya sa malapit sa bar, tapos merong available na space. Grab mo yun. Ginawa ko din dati yun. Dati nagtayo kami sa loob ng bar. Sa loob mismo ng bar. Yung time na yun, wala pa yan ang gumagawa. Walang Di, meron na. Sa Timog, sa loob ng bar. Bago tayo. Oo, meron na. Marami. So yun, nagtayo kami ng tattoo shop sa loob ng bar. Kita yun kasi lahat ng pupunta doon, lasing. So, makakapagpatattoo sila. Pero hindi. Kidding aside, yung location na maraming taong pupunta. Tapos, sakto din naman yun. Dahil kunyari sa umaga, bukas yung shop mo, pwede nilang puntahan. Mas madaling tandaan yung location kasi bar siya eh. Oo. So, hindi ka na mahihirapan mag-promote. Anong nangyari pa nga sa bar na yun? May client ako. Nagbukas sila kasi order yung mga client ko ng food. So, kumbaga, give and take yun. Kung magkaiba yung may-ari ng studio at saka ng bar, give and take yun sa Parang kanila. partner ang mangyayari. Oo. Yung shop namin that time, sa loob din mismo ng bar yun. Sa loob talaga. As in, meron kang bintana. Pag tanong mo sa bintana, mga mesa na yan. Oo, mesa na stage. Yan, kita-kita mo Yan na na sila yun. doon. So,
isa yon, location and setup. Depende. Kung makakakita ka magandang lokasyon, titingnan mo rin. Hindi lang sa parang, yung ganda ng building, ang ganda ng lugar, bago pa yung semento, ganyan. Oo. Hindi. Eh, wala nang Tingnan mo. dumadaan. Diba? Wala Nasa likod pala yung daanan. Nasa likod. Mali. Tip ko lang napansin ko lang din sa, alam mo, export eh, no? Pinagutan namin sa pagtambay sa shop. Ano yan? Tagal namin tambay. Ito yung napansin namin eh. Observe namin yan eh. Dapat may certificate pala yun. Oo. Araw-araw, hindi ka laging merong booking. Merong mga araw na wala ka talagang gagawin. Which is okay lang kasi as an artist, may improve mo yung craft mo. Tsaka dapat maintindihan nyo yun. Hindi araw-araw meron. Oo. So ngayon, papasok sa pinto. Araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko. Araw-araw. Baka makalimutan ko eh. Araw-araw Pasko. Kasi lagi ko nakakalimutan pag may ano eh. Sige po, okay lang. Hindi, okay lang. Kahit araw-arawin nyo pa, walang problema. Akalang bumili ka ng lechon. Hindi, ano yan, manok yan. Yan. So, hindi araw-araw. Hindi, araw-araw may client. Oo. Diba? Dapat may Sabi mo, di ba, araw-araw Pasko. Yun Okay. So, pero yun nga, di ba, hindi araw-araw. So, maganda, base sa observation ko, oo, medyo marami ka magiging book na clients niyan. Pangit din naman yung araw-araw meron kang gawa kasi pagod ka. Wala ka ng time para i-improve yung sarili mo. Kasi nagsisimula ka pa lang, di ba? So, mas maganda, meron ka din time para sa sarili mo makapag-drawing ka, ma-improve mo yung craft mo. Mas Merong mga may mga, lalo na sa mall, may mga artist doon. Siyempre, bago ka maging tattoo artist, mahilig ka dapat mag-draw. Diba? Meron silang tumatanggap sila ng komisyon. Yung mga portrait, mga painting, charcoals, tumatanggap kami minsan. Sa recto, nung time ko, yun, tumatanggap ako ng komisyon. Nagpo-portrait ako ng charcoal, color, ganyan. At saka bakit hindi, di ba? Kasi parang practice mo na rin yun eh. Saka hindi, extra income. Extra income, di ba? Diba? Hindi lang basta tattoo. Kaya nga sabi ko, sa amin lahat, inaaral namin. Pati nga yung pagpirma ng mga peking dokumento dati, ginawa namin yun eh. Papakat na lang po namin. Pero, sa recto. Dati kasi sa recto. Dati ganun talaga sa recto. Ganun dati doon. Alam niyo na rin naman yun, nakita niyo rin. Magpapalolokoy ko ba kayo? Ganun talaga dati sa recto. Kilala nga yun na dahil sa ganun. Oo, Pero ngayon wala na sila. Wala na. Tagal na wala yun. O college pa yata. O na-wipe out yung mga yun. So, maganda rin na meron kang ibang services na pwedeng i-offer it. So, again, meron ka ng papers, legal documentation, permits and all that. Nakakuha ka na rin na, nakapagplano ka na, business planning. Yeah. So, may location ka na. So, hanapin mo yung high traffic area ng maraming potential clients. Again, ang market natin ay niche. Hindi siya, ang ibig sabihin ng niche yung para medyo, specific siya, medyo tago, medyo hindi ganun karami. Para, dati nga, underground pa ang tattoo eh. Diba? Oo, tago lang. Diba? Underground underground society, underground world, underworld, vampira. Hindi, basta gano'n. So, Oy, nauso yung kaya nga may vampire tattoos eh. well, actually, kasi halos No. lahat natin na may, ganun yung perform ko. Sila maraming tattoo eh. Oo. So, location. Eto na ngayon. Hiringin ba? Kasi establish na yung pangalan mo, may shop ka na. Di ba dati nagkaroon ka ng apprentice? Paano takbuhan mo? Dalawa na kayo eh. Ang hirap nun sa akin kasi ako yung nagmamanage. Ako na rin nagkaano ng mga income. Nagtuturo pa ako ng apprentice. Tapos siya? Nag-feed lang siya ng mga knowledge about sa akin. Tapos sinuturo ko sa kanya yung paano tumatakbo yung shop. Oo. Unang-una ko apprentice, si Kenneth Iwarat. Oo, sikat yun. Check niyo rin yung page. Kilala rin yun sa mga Magaling. ulo yung kamay nun. Oh, tsaka magaling. Nung batang. Pag walang ginagawa yun, nandun lang isa siya, ginaganon niya yung sarili niya. Tapos minsan parang ako nanihirap, tapos pag ganun siya eh. So, pag ganun. Kasi yun yung trip niya. Pero ang galing. Magaling. Maganda yung niya eh. Maganda yung foundation niya about sa art. Shoutout pala kay Kenneth. Oy, shoutout sa'yo pare, Kenneth. Bisitahin mo naman kami rito minsan. Tsaka kung nakikinig ka, di good job. Kung hindi makinig ka. Oo. Pero ayun, so paano yun ang takbuhan? Di ganon. Ikaw nagmamanage, ikaw nagtuturo kasi mentor ka rin. Oo, ganun dati. Tapos nung nakita ko yung tamang way, so sa shop, yung mga international, sa Japan, sa yung mga malalaking shop, tulad yan sa PNP,
kila Sir Ricky Santana sa Skinworks, BNP kila Sir Mike Sambao. Yun yung mga, yung mga foundation dati. Kay Octopus King, kay Tatay Niro. Kasi sa mga mentor ko din yun, si Tatay Niro, sumulangit na din. So, meron silang mga artist. Kasi iba setup, no? Okay, example, ang alam ko, pagkakaintindi ko doon sa shop nila Sir Mike, 3 silang nagbuo na nag-finance, pero may nagmamanage doon sa shop. Ano nangyari doon? 3 silang artist, sila yung 3 owner. Sila na, okay. Sila yung owner, sila yung nag-finance eh. Tapos may manager lang. Kumuha lang sila ng manager para magmamanage ng buong shop nila. Sa amin noon, sa Japan, ang ginagawa namin, ang patakbo ng shop doon, bukod sa manager, merong kumakausap, merong front desk. Siya rin yung sumasagot doon sa inquiries sa social media. Yung manager, siya yung nagmamanage ng shop kung ano pa ba yung kulang, so kailangan supplies, yan, siya yan. Tapos siya din ng sa artist. Kunyari, yung Kung mga kailangan ng artist, yan. Ito kung ka na, malaki na yung negosyo. Pero since sa startup ka, malamang ikaw gagawa niyan. Yung yung kunyari, nung nagkita kayo ni Kenneth, saan ba napulot si Kenneth? Pinakilala siya ng kaibigan ko. Nirekomenda? Nirekomenda kung pinakiusap sa akin yun na kung pwedeng turuan ko kasi sayang daw yung bata. Magaling, kaso walang direction pa that time. Kumbaga wala pa siyang pangarap. Kumbaga kung ano lang yung dumating. Kasi hindi pa naman yung profession niya, kumbaga. Oo, wala pa doon, wala pa. Ang gamit niya pa nga nung dumating siya sa akin, improvise na makina lang eh. Ganun, tiyago mo nga. Oo, sabi ko, simula ngayon, pa-frame mo yan, tago mo yan. Tapos binigyan ko siya ng isang set. Hindi lang machine, isang set yung panggamit ko talaga, pati ink. Wait mo naman. Kailangan kasi ayoko nahihiniram ng gamit ko. Sa bagay. Tsaka mas maayos. Para matuto siya na doon pa lang gagamayin niya yung gamit niya mismo. Hindi yung gamit ko. Pati yung maintenance, paggamit. Oo, tinuro. Kasi dati, coil pa kami. Oo, so tinuturo namin doon kung paano timpla, paano yung tamang tunog, yung tamang bilis. Pero in terms of usapan, kunyari, sige, magsisimula ka na ngayon dito, wala namang Requirements. firma, kontrata. Oo, wala naman eh. Usap lang din. verbal lang kami nun eh. Oo. Kay tropa-tropa lang. Sige, tingnan natin. Kasi Pag matino, trusted mo naman yung nag-uwinda, di ba? hindi lang ako basta kukuha, tara, mag-shop ka dito, ganyan. So, hiring and management, tapos na tayo. Marketing and branding. Kanina pag-usapan yung marketing and branding, pero ang dami kasing strategy na pwedeng gawin. Oo. Hindi mo na kailangan maging marketing graduate pero iba-iba. Tulad ngayon dati, nung kami pa lang dati sa shop, pupunta kami ng bar, kailangan nakikita nila yung tattoo mo, demo ka. Yung mga time na akala ng mga asawa natin nagtitrip lang tayo o lumiinom lang, pero hindi nila alam. Lalo yung asawa ko, hindi niya alam na ginagawa namin to para doon sa shop, para magkaroon kami ng extra clients. Makahatak ba? So, kumbaga, yung old school dati na promotion is, kumbaga parang mafia style ka. Meron bang may tattoo ka, pupunta kami ng bar, pupunta kami ng event. Every time na may magtatanong at makikita nila yung mga tattoo, ang isa lang yung palagi namin sinasabi sa lahat ng tropa na kasama namin. O pag nagtanong, alam mo na kung paano, bigyan mo kagad ng card. Card pa doon, calling card. Ito yung card. O kaya, pupuntahin mo doon sa shop. Yung ginagawa namin, doon sa mga bar na may babae, patay sinde, may mga nag-uubad. Kasi, kaya kami nagpunta kasi yun yung mga nakikita namin may tattoo eh. Okay. Yung may mga... possible kasi client din ito eh. May mga tattoo yung mga yan. May mga piercing pa yan. Pero ngayon kasi, ang napapansin ko, nagiging marketing nila, sumasali sila sa mga competition. Isa pa yun. Pag nagkaroon sila ng plaque o nag-champion, magandang marketing yun. Dati, okay na sa amin yung pabanggit ng banda na, Bloodlines nga pala. Sa bar. Pupunta kami ng bar. Yung nagiging kaibigan namin yung mga banda doon. Yun, doon pinopromote lang kami sa stage. Makwento ko lang, tinayo ko yung Bloodline shop, may specific na color coding. Ayun nga, kasama sa branding yun. Oo, kasama sa branding yun. Yung shop ko, Bloodline. So, kailangan may pulang-pulang May naglagay ako ng side doon na yun lang yung kulay niya. Kunyari, itong side na to, pula lang yan.
Yung sa shop dati. Oo, the rest, black na or gray. Yun na yung naging ano niya, naging team niya. Pag lumipat ako na siya, ganun din. So yun, kasama sa Yun yung branding. brand ko, yun na yung branding ko. Mas madali dyan kung kunyari magsimula kayo sa logo nyo. Pag gumawa kayo ng Yes. logo nyo, yun na yung kulay. Yun yung susundin mong kulay. Oo. Nakilala yung bloodlines, ganyan palagi. Itim, pula. Oo. Pag nakakita sila ng merch, oo, bloodlines yan. Sabi, bakit may puti o kaya may dilaw? Ano ba sa tigamin niya? Mas Diba? madaling makilala. So, yun ang din ang purpose ng Tawag doon branding para makilala ka agad. marketing naman. Ang pinaka-goal mo dyan is, papaano lalawak yung reach ng brand mo. Reach, ibig sabihin, hanggang saan siya nakakarating? Hanggang Tawi-Tawi ba? Palawan, Bula, kung saan ka man nakatira. Rizal, Marikina, whatever. Yung kami sinasabi namin sa inyo na to, based from experience to, dun sa shop, at saka dun sa mga natutunan namin along the years na. So, we're not saying that we're experts on this, pero ito yung point of view namin based from what we experience ng pagpapatakbo ng shop. Meron ka ng marketing branding. Kakakuha ka na ng tao or simula ka na ng shop, may mga papel ka na, may location ka na, ito na lahat. Financial preparation. Financial preparation. Financial. Kabas na ako dyan. Kasi, Mat na yan. paamat diba? Oo. Tandaan mo, negosyo ito kahit anong sabihin mo. Oo. Diba? Pogi ka man, magaling ka mang artist. At the end of the day, negosyo pa rin to. Kung kaya mong magpundar ng kapital, go. Mas maganda yon kasi mas handa ka para sa gastusin, mapiprepare mo lahat ng supplies. Tsaka tandaan nyo, ang negosyo, pahabaan ng PC yan. Oo, Hindi lang sa financial, ha? totoo. Tsaka sa lahat. Mentally, physically, at financially. Yung akala mo, Mahaba. akala mo kikita ka na, pero nakaganong ka buong araw kasi nag-aantay ka ng client. Ay, Diyos ko po. Tambay ka talaga noon, literal. Oo. Hindi ka nagtatrabaho. Kaya na yung sinasabi namin kanina, okay lang yung may mga patay kang oras kasi may improve mo pa yung craft mo. Hindi habang nag-aantay ka, mag-drawing ka. Actually, Financial preparation ang talaga. advantage niyang ano na yan, yung merong wala kang client sa amin, yun na yung pahinga namin. Ang galing kasi ni Rhea eh. Rhea. Happy. Si Rhea, sinschedule nila sunod-sunod, 3 magkakasunod. Ay, FYI nga pala, si Rhea, siya yung unang-unang secretary ko. Wala akong manager noon, secretary yung kinuha ko para siya yung line up nung schedule for the day. Parang siyang front desk. Walk-in lang ako noon. Oo. Wala naman akong Saka hindi pa nga masyado schedule sinagamit eh. yung Facebook nun eh. Tandaan nyo, negosyo pa rin yan. So, kailangan mo pundar. Kung may kapital ka na ilalabas, ilabas mo. Kung wala ka namang kapital na may ilalabas, pwede naman yun. Pero unti-untiin mo siya, tapos pupundar ka. Ang kapital, tandaan mo, hindi lang yan pera. Kasama sa kapital yung physical allocation mo, yung pinaka-shop mo, yung studio mo, yung gamit mo, yung ink, yung mga needles, lahat yan kasama sa kapital mo yan. Kasi yan yung nag-start ng negosyo mo. So, kung hindi man buo sa umpisa, unti-untiin mo siya, buuin mo siya hanggang sa magkaroon ka ng kumpleto. Hindi naman sukatan ng pagiging magaling na artist yung kumpleto ang gamit. Yes. Minsan kumpleto nga gamit, kaka naman. And, yung kanina sa pinag-usapan natin, ay, sasama ko pala hapol ko lang, sorry, dun sa mga dokumento kanina, insurance ng lugar, ng business. Pera yan. Pinaglaanan mo. Lalo na yung lugar mo, sunugin. laging binabaha. Yeah. Mga ganun. Laging binabaha. Binabagyo. Tandaan nyo yung mga machines ngayon, electrically dependent yan. Oo. So, paano pag nahirap na? Nabaha. So, please ensure your businesses. May business insurance naman ako nag-offer niya. Aside from dun sa business permit na At ang pinaka-importante, yung pagiging sinikwento mo nga, client experience. Bakit? Ito yung bubuhay sa studio mo. Kasama siya. Kaya galingan yung experience ng clients nyo. Parang ang pangit pa. Experience. Speaking of experience, gusto ko lang kunin yung opportunity na to para mag-thank you dun sa tinatuan 2026 sa Bigan. Kay Gov Jerry Singson. Tsaka kay Vice Gov Brian Singson. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka dun sa mga bumubuo ng Tinatuan Tattoo Fest. Kaya sa Raynor Palace at the rest of the crew. Kaya maraming salamat sa inyo. Yun lang. Ang ganda-ganda ng experience lagi doon, pare. Wala pang ibang tattoo convention or tattoo competition na katulad dun sa kanila. Bakit? Alam mo bakit? Sila lang ang tattoo convention na libre ang entry fee. Gano'n? Wala kang babayaran doon. Paano kumita yung event? Walang kinikita ang event.
Kasi sponsored to ng Government, city government Okay. yan. Sagot ng city government lahat, men. Pero maganda yun. So, ayan ha. Dapat, dun sa buo, kung nakaabot ka din sa part na to, medyo may idea ka na kung paano magtatayo ng sarili mong tattoo studio. Mag-research ka din on your own. Mas maganda kung may tropa kang tattoo artist, magtanong ka. Kung may kakilala kang business owner, tanong mo din. Kasi makakakuha ka ng insights. So, kasi at the end of the day, again, negosyo pa rin niya itatayo. Pero yun, sana may napulot ka. At sana sa mga darating na araw at linggo, meron ka ng tattoo studio. Imbitahan mo kami. O yung mga tattoo studio dyan na nag-uumpisa pa lang. Good luck. Kung gusto nyo pala, pwede natin i-feature yun. Teacher, pwede i-invite nyo kami. Tulungan nyo kami, 94,000 na daw kami. 94 lang. 94 pa lang. Ako yung pang 94 ka ako, nag-subscribe yun sa akong account. Yung pangako pala namin, meron kaming promo hanggang tumatakbo pa rin kasi hanggang ngayon wala pa rin sa 100 subscribers. Pag naka 100 ka yung bumibigay yung ng libre tato. Yan. Okay. Yan. Kaya kung nakaabot ka sa parte na to, dapat makakapagtayo ka na ng sarili mong tattoo shop. Good luck, Red. Yes. Kita tayo next episode. Kita tayo mga tropa at magbubukas na tong Dalt Cellar. Kita tayo dito. Abangan nyo yung mga bago naming pakulo dito sa Dalt. Then, Check mo yung mga pages. Okay, follow, like, subscribe, share mo na kahit sila. Bye-bye. bye-bye. Natutuan ka na ba? Ayun na nga.